Nararamdaman mo bang may malaking mangyayari? Sagittarius, hindi ito guni-guni lang, may pintong binubuksan ang universo sa August 26 para sa'yo. Isang pintong maaaring magdala ng pera, pag-ibig, o matagal mo nang hinihintay na tagumpay. Pero tanging ang mga gising ang makakatanggap nito. Kung palagi mong nakikita ang numerong 888 na nanaginip ng tubig o nakakaramdam ng pagkabalisa, ito na ang senyales mo. Ang videong ito ay maaaring magbago ng takbo ng buhay mo. Panoorin mo hanggang dulo. Dahil kung palalampasin mo ito, baka mapalampas mo rin ang tunay mong tadhana. Sagittarius, hindi lang basta petsa ang August 26. Ito ay isang makapangyarihang sandali na isinulat na sa mga bituin at tinatawag ang pangalan mo. Sa loob ng maraming buwan, o baka taon pa nga, nagsumikap ka, naghintay ng matyaga, at nagtanong kung kailan darating ang sandali mo. Ngayon na yon. Hindi basta-basta ang enerhiyang ito. Isa itong banal na pagkakaayon, isang sandaling nililinis ng universo ang landas, binubuksan ang pinto, at sinasabing, ngayon, ikaw naman. Maraming Sagittarius ang makakaramdam nito, pero ilan lang ang makakakilala sa tamang oras. Kung pinapanood mo ito ngayon, nauuna ka na sa iba. Manatili ka sa videong ito hanggang dulo. Malalaman mo kung anong mga senyales ang dapat bantayan, ano ang dapat gawin sa August 26, at paano mo matatanggap ang nakalaan para sa'yo. Hindi ito mahika, ito ay pagkakaayon. At kapag naintindihan mo ito, maaaring magbago ang buhay mo ng tuluyan. Seksyon 3, Mga Senyales at Pagkakataon. Sagittarius, bago pa man sumapit ang August 26, sinusubukan ka ng kausapin ng universo. Pero hindi ito sumisigaw, ito ay bumubulong. Ipinapakita nito ang mga senyales. Simbolo. Mga damdamin. Napansin mo ba na may mga paulit-ulit na numero kang nakikita kamakailan? Gaya ng 888, 11 oras 11 minuto, o 999. Hindi aksidente ang mga numerong ito. Ang bawat isa ay may dalang enerhiya, isang vibrasyon na konektado sa pagbabago, kasaganaan, at paggising ng espiritu. Napanaginipan mo na ba ang tubig, susi, barya, o pinto? Ang mga ito ay simbolo ng emosyonal na paglilinis, bagong oportunidad, at pagbabago ng landas. Kapag nagpapakita ang tubig sa panaginip, madalas itong nangangahulugang may malalim sa loob natin na kailangang pakawalan. Ang barya ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay senyales ng enerhiyang lumilipat pabor sa'yo. At ang pinto ito ay tungkol sa mga desisyon. Lumalabas lang ang pinto kapag handa ka nang pumasok sa panibagong yugto ng buhay mo. Maaaring mas madali ka ring mapagod ngayon, hindi sa katawan, kundi sa damdamin. Ito ay dahil ang kaluluwa mo ay muling umaayon. Parang katahimikan bago ang bagyo, pero sa pagkakataong ito, ang bagyo ay magdadala ng mga biyaya. Isa pang senyales ay ang biglaang bugso ng emosyon, tuwa o lungkot na walang malinaw na dahilan. Kung nararamdaman mo ito nitong mga araw, huwag kang mabahala. Ibig sabihin nito, umaayon muli ang enerhiya mo sa mga darating na pagbabago. May ilang Sagittarius din na biglang nahihilig sa katahimikan, pagsusulat ng damdamin, o pagbabalik tanaw sa mga panaginip nila noong bata pa sila. Napakamakapangyarihan nito. Ang nakaraan ay muling bumabalik hindi para guluhin ka, kundi para ipaalala kung ano ang kailangang pakawalan. At sa pagpapakawala na yan, binubuksan mo ang espasyo para sa mga biyayang nakalaan ngayong August 26. Sandali kang magnilay. Napapansin mo rin ba ang mga senyales? Nararamdaman mo bang may paparating na pagbabago, kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit? Kung ito na ang kumpirmasyon mo, hindi kailanman nagpapadala ang universo ng senyales ng walang dahilan. At ngayon na nakikilala mo na sila, handa ka na para sa susunod na bahagi ng paglalakbay mo. Sagittarius Zodiac Profile sa panahong ito. Sagittarius, hindi ka isinilang para mamuhay ng maliit. Ikaw ang tagapaghanap, ang manlalakbay, ang laging naghahangad ng katotohanan, kalayaan, at kahulugan. Pero nitong mga nakaraang panahon para bang napahinto ka. Parang nakaabang ang pana mo, nakaatras, pero hindi pa pinapakawalan. Ang paghintong ito, hindi ito kabiguan. Isa itong paghahanda. Sa ngayon, muling pinapaliyab ng universo ang mga bahagi ng sarili mong matagal nang natutulog. Ang apoy mo sa loob, ang tapang mo, ang paniniwala mo sa himala, unti-unti nang bumabalik. Ang August 26 ay hindi lang basta petsa. Isa itong berdeng ilaw.
Pero para lubos mong matanggap ang lakas nito, kailangan mong maintindihan kung sino ka sa mismong panahong ito. Pinamumunuan ka ng Jupiter, ang planeta ng swerte, karunungan at paglawak. Ibig sabihin, nakatakda kang lumago kahit pa sa gitna ng kalituhan. At sa mga oras na ito, umaayon ang Jupiter sa isang paraan na itinutulak kang kunin ang buhay na nararapat sa iyo, hindi lang ang buhay na napilitan kang tanggapin. Kung nawalan ka ng tiwala sa sarili. Kung natatakot kang gawin ang susunod na hakbang. Alamin mo ito, matagal nang hinihintay ng universo na maalala mong muli ang tunay mong halaga. Hinubog ka ng nakaraan, pero hindi nito binibigyang kahulugan ang buong pagkatao mo. Ang bawat delay, sakit, at pagkalugi na naranasan mo, hindi parusa ang mga ito. Mga gabay ito upang ihanda ang puso mo para sa isang mas malawak na biyaya. Lalo na ito'y mahalaga sa mga Sagittarius na isinilang sa mga panahong puno ng emosyonal o pinansyal na pagsubok. Dahil ang August 26 ay may dalang pagbabago sa kapalaran, ngunit para lamang sa mga handang kumawala sa takot na paano kung. At narito ang susi. Ang enerhiya mo ay magnetiko. Kapag muling naniwala ka sa sarili mo, mas mabilis kang pinapakinggan ng universo. Dumarating ang mga oportunidad. Bumabati ang mga taong nawala. Nalinaw ang landas. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging present at handang magsabi ng, handa na ako. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng panahong ito para sa iyo. Isang banal na pagsisimula. Isang karmic checkpoint. Isang pagkakataong bumalikwas ng pahina, hindi lang sa journal mo, kundi sa mismong buhay mo. Hindi ka huli. Nasa tamang oras ka. At ngayong muling nagliliyab ang apoy ng pagiging Sagittarius mo. Tuklasin natin kung bakit kakaiba ang August 26 at kung bakit ito ang personal mong turning point. August 26, paliwanag sa iyong turning point. Sagittarius, sa puntong ito, alam mo na may malalim na pagbabagong nagaganap. Pero bakit nga ba August 26? Ano ang dahilan at naging makapangyarihan ang petsang ito? Tuklasin natin ng mas malalim. Sa astrolohiya, ang timing ay lahat. At sa August 26, mabubuo ang isang pambihirang energetic alignment, isang portal, isang cosmic window na minsan lang magbukas sa loob ng ilang taon. Ang pagkakaayos na ito ay kinabibilangan ng ruling planet mo, si Jupiter, na bumubuo ng malakas na koneksyon sa Venus at sa buwan na papalapit sa kabuuan, waxing moon. Si Jupiter ang planeta ng paglawak at oportunidad. Si Venus ang nagdadala ng kasaganaan at pagpapahalaga sa sarili. Ang buwan naman ay kumakatawan sa emosyon, intuisyon, at banal na timing. Kapag pinagsama-sama, ang mga enerhiyang ito ay bumubuo ng gateway para sa paglago at mga biyaya, pero para lamang sa mga handang tumanggap. Ang August 26 ay hindi tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa paghahanda. Kung bukas ang espiritu mo kung nakaayon ang enerhiya mo, maaaring dumating sa araw na ito ang mismong oportunidad na ipinagdarasal mo, o baka mas higit pa roon. Ngunit narito ang lihim na hindi napapansin ng karamihan. Ang bintanang ito ay hindi lang nasa kalangitan, nasa loob mo rin ito. Ang enerhiya ng August 26 ay ginigising ang iyong panloob na decision maker. Itinutulak kang tanungin ang sarili, mananatili ba ako sa ligtas? O hahakbang ako tungo sa tunay kong nais? At mararamdaman mo ito. Sa mga araw bago dumating ang August 26, maaaring mapansin mo ang mga sumusunod. Bigla ang linaw ng isip. Emosyonal na paglabas, tulad ng biglaang pagluha. Hindi inaasahang mensahe o tawag mula sa isang mahalagang tao. Pagkakataong sumagot ng iii sa isang bagong landas. Bakit ganito? Dahil alam na ng kaluluwa mo na may halaga ang petsang ito. Parang ang universo ay handa ng isulat ang susunod na pahina, pero hinihintay ka nitong kunin ang panulat. Mayroon ding numerolohikal na kahulugan ang petsang ito. August 26 katumbas equals 8 panandang pandagdag 2 panandang pandagdag 6 katumbas equals 16 na, at 1 panandang pandagdag 6 katumbas equals 7. Sa espiritual na pananaw, ang 7 ay numero ng banal na karunungan, espiritual na paggising, at himala sa pamamagitan ng pagsuko. Ito ang bilang ng mga naglalakad sa hindi tiyak na daan, gaya ng Sagittarius, na ginagabayan ng pananampalataya, hindi ng takot. At kung nararamdaman mong parang may harang sa aspeto ng pera, emosyon, o espiritualidad, ito na ang reset point mo. Ito ang pintong matagal mo nang hinihintay. Ngunit tandaan,
Hindi kusang bumubukas ang pinto dahil lang sa naroroon ito. Bubukas ito kapag kumatok ka. Bubukas ito kapag nagtiwala ka. At ikaw, Sagittarius, hindi lang basta pinto ang papasukin mo. Ito ang bagong kabanata ng buhay mo. Kung saan ang mga aral mo ay magiging lakas. Ang pasensya mo ay magiging gantimpala. At ang mga pangarap mo ay magsisimulang maging totoo. Kaya tandaan ito. Ang August 26 ay hindi katapusan. Ito ang simula ng lahat ng minsang naantala, ngayon ay dumarating. Ngayong alam mo na ang bakit, pag-usapan naman natin ang si paano. Dahil sa araw na ito ang bawat kilos mo ay may malaking kahulugan. Ano ang dapat gawin, mga ritual, afirmasyon, at aksyon? Sagittarius, ngayong alam mo na ang kahulugan ng August 26, pag-usapan natin ang mas mahalagang bagay. Ano ang dapat mong gawin para matanggap ang mga biyayang nakalaan para sa'yo? Dahil darating ang enerhiya, pero ikaw lang ang makakapag-activate nito. Hindi ito tungkol sa pamahiin. Ito ay tungkol sa alignment. Ang mga simpleng hakbang, kapag ginawa ng may intensyon, ay may kapangyarihang magbukas ng napakalalaking pinto. Narito ang mga hakbang na dapat sundin habang papalapit ang August 26. 1. Linisin ang iyong enerhiya 2 araw bago. Sa August 24 o 25, maglaan ng oras para sa spiritual cleansing ng iyong espasyo at katawan. Sa tradisyong Pilipino, ang paglilinis ay sagrado, ito ay pag-anyaya sa bagong enerhiya at pagtataboy sa mga lumang hadlang. Simpleng paraan. Maghanda ng isang mangkok ng maligamgam na tubig. Lagyan ito ng asin sa dagat o ilang patak ng suka. Hugasan ang iyong mga kamay at paa habang sinasabi. Pinalalaya ko ang nakaraan. Tinatanggap ko ang bago. Gawin ito ng may taos pusong damdamin. Damang-dama mo dapat ang bawat takot, alinlangan, at bigat na lumalabas sa katawan mo. 2. Sa umaga ng August 26, isulat, bigkasin, ipagdiwang. Sa umagang ito, kumuha ng malinis na puting papel. Isulat ang 3 bagay. 1. Ang gusto mong pakawalan. 2. Ang gusto mong matanggap. 3. Isang salita na sumasalamin sa hinaharap mo, hal. Kasaganaan, kapayapaan, kalayaan. Pagkatapos mong isulat, basahin ito ng malakas. Maliwanag. Buo. Para kang kinakausap ang universo mismo. Itiklop ang papel at ilagay ito sa ilalim ng unan mo o sa loob ng iyong pitaka. Ito ang iyong energetic contract. 3. Sa eksaktong 9 oras sindihan ang kandilang tagapagbukas. Eksaktong 9 oras ng gabi, sindihan ang isang maliit na kandila, kulay puti o ginto. Kung maaari, ilagay ito malapit sa bintana. Umupo ng tahimik. Pumikit. Isipin mong lumalakad ka sa isang kumikislap na pintuan, kalmado, may ngiti, at puno ng tiwala. Bigkasin ito. Handa na ako. Tinatanggap ko ang kasaganaan. Malugod kong tinatanggap ang pagbabagong para sa akin. Hayaan mong masunog ang kandila hanggat ligtas ito. Kung kailangan mo itong patayin, magpasalamat muna. Salamat sa pagdadala ng intensyon ko sa universo. 4. Iwasan ang mga enerhiyang humahadlang. Sa araw na ito, bantayan mo ang iyong enerhiya. Huwag makipagtalo. Huwag magreklamo tungkol sa pera. Huwag magsalita ng hindi ko kayan o malas ako . Sa halip, piliin ang mga salitang may kapangyarihan, bukas ako . May darating na mabuti . Tiwala ako sa takbo ng buhay ko . Dahil kahit ang mga salita mo ay enerhiya. 5. Pasasalamat bilang pundasyon. Bago matulog, ilagay ang kamay mo sa puso at sabihin. Salamat sa lahat ng darating, kahit hindi ko pa ito natatanggap. Ang simpleng gawain ito ang magpapanatiling bukas ng enerhiya mo, kahit habang ikaw ay natutulog. Sagittarius, hindi mo kailangang maging perpekto para makaranas ng himala. Kailangan mo lang maging bukas, gising, at handa. At kapag ginawa mo ang mga ritual na ito ng may puso, hindi lang ito basta spiritual practice, ito ay tunay na alignment sa cosmic shift. Ngayon, tingnan natin kung ano ang susunod. Dahil matapos mong gawin ang mga hakbang na ito, ang mga mangyayari pagkatapos ng August 26 ay maaaring ikagulat mo. Ano ang maaaring mangyari pagkatapos ng August 26? Sagittarius, kapag sinundan mo ang enerhiya ng August 26 ng bukas ang puso at malinaw ang layunin. May nagbabago. Maaaring wala kang makita na paputok sa langit.
Maaaring wala kang marinig na mga anghel na umaawit. Pero sa kaibuturan mo, may pag-aayos na nagsisimula at unti-unti nitong hinahaplos ang bawat aspeto ng buhay mo. Una, maaari mong maramdaman na mas magaang ang pakiramdam mo. Parang may tinanggal na bigat kahit hindi mo masabi kung ano ito. Iyan ang lumang enerhiya na sa wakas ay nawawala na, ang takot, ang pag-aalinlangan, ang mga tanong na matagal ka nang kinulong. Mapapansin mo rin ang mga hindi inaasahang senyales. Isang mensahe mula sa taong matagal mo nang hindi nakakausap. Isang munting pero bigla ang biyayang pinansyal. Isang oportunidad na tila aksidente pero sakto sa tamang oras. Isang panaginip na nagpapakita ng susunod mong hakbang. Hindi ito basta mga pagkakataon lang. Ito ay mga kumpirmasyon na lumipat ka na sa panibagong linya ng tadhana. Sa emosyonal na aspeto, mas magiging kumpiyansa ka. Parang muling tumuturo sa tamang direksyon ang iyong panloob na kompas. Magsisimula kang mas magtiwala sa sarili. Kahit ang mga desisyong dati mahirap, unti-unting lilinaw. Pagdating sa relasyon, may maganda ring pagbabago. Titigil ka na sa paghahabol sa mga taong hindi ka pinahahalagahan. At sa halip, maaakit mo ang mga taong tunay na nakakakita ng halaga mo dahil ikaw mismo, nakikita mo na rin ito sa sarili mo. Sa pinansyal na aspeto, magsisimula ito sa maliit. Isang bagong ideya. Isang bigay. Isang kliyente. Isang tawag. Isang swerte. Tandaan, dumadaloy ang enerhiya kung saan ito inaanyayahan. Kapag nagbukas ka ng espasyo, darating ang biyaya. Minsan paunti-unti, minsan sabay-sabay, pero darating sila. Maaari mo ring maramdaman ang mga panloob na udyok. Biglang pagnanais na maglakbay, lumikha ng bago, o balikan ang dating pangarap. Sagittarius, totoo ang mga udyok na yan. Sundin mo sila. Dahil ito ay hindi lang maswerteng linggo, ito ang panimula. May pintong nabuksan, at nasa iyo na ngayon ang desisyong tahakin ito ng buong tapang at may tiwala. Pero huwag kang magulat kung susubukin ka ng universo pagkatapos nito. Maaaring may sitwasyon kung saan kailangan mong tanggihan ang bagay na hindi na umaayon sa bagong ikaw. Hindi ito parusa, ito ang huling hakbang ng pagpapakawala. At kapag nalampasan mo ang pagsubok na yon, kahit may kaba sa puso mo, diyan ibinibigay ng universo ang totoong para sa'yo. Kaya kung ang mga araw pagkatapos ng August 26 ay maging emosyonal, magulo, o parang mahiwaga, humina ka lang. Hindi ka nag-iisa. Nasa tamang lugar ka sa tamang panahon. At ngayong naisagawa mo na ang lahat ng ito. Panahon na para sa huling mensahe, ang matagal nang hinihintay ng kaluluwa mo. Huling mensahe para sa Sagittarius. Sagittarius, kung narating mo na ang bahaging ito ay dahil alam na ng kaluluwa mo na may makapangyarihang darating. Hindi aksidente ang pagdating ng video na ito sa'yo. Nahanap ka nito dahil handa na ang universo, at ngayon, nagtatanong ito, handa ka na rin ba? Napakarami mo ng kinarga. Ngumiti ka sa kabila ng katahimikan ng mga laban mo. Nagpatuloy ka kahit wala nang malinaw na dahilan. Pero pakatandaan mo ito, wala ni isa mang nasayang. Bawat luha, bawat pag-aantala, bawat sandaling puno ng paghihintay. Inihahanda ka nito para sa isang bagay na higit pa sa kaya mong maisip. Ang August 26 ay hindi lang maswerteng araw. Ito ay turning point, isang bahagi ng kwento mong isinulat na sa mga bituin bago ka pa isinilang. Ito na ang sandali mong bumangon. Iwanan ang maliit na pag-iisip. Patahimikin ang tinig ng takot. At tahakin ang iyong katotohanan. Ipinanganak kang maging inspirasyon. Upang kumilos. Lumago. At ngayon tumanggap. Ngunit nagsisimula ang pagtanggap sa tiwala. Kaya kahit hindi pa malinaw ang lahat. Kahit parang walang nagbago sa panlabas. Pagkatiwalaan mo ang enerhiya. Pagkatiwalaan mo ang puso mo. Pagkatiwalaan mo ang paglalakbay mo. Hindi laging maingay ang pagbabagong ito. Minsan tahimik ito, banayad sagrado. Pero totoo ito. Kaya sindihan mo ang kandila mo. Sabihin mo ang totoo mong hangarin. Gumawa ka ng espasyo para sa mga himala. At buong tapang mong tawirin ang pintong nabubuksan na. Hindi ka huli. Nasa tamang oras ka. Sagittarius, handa na ang universo. At ngayon, handa ka na rin.